This is the last activity for our prelim. This is a practical exam of our prelim. So, uh, lang. This is a patient information na ano, yun, patient information. So, dito, first block of code natin, which is ito. Basic information to na hinihingi ng hospital sa patient. So, mag-enter lang ng patient ID, name, age, room type, kung private or semi-private or ward. Lagay nga natin. Private, semi-private, ward. Yun. Tapos kung ilang days siya magsistay, number of lab test din, medicine fee, and then kung need ba ng operation ng patient. Tapos dito, hinihingi lang dito ni system yung patient vitals, as you can see naman. Ihihingin dito yung temperature niya. Naka-float nga pala to kasi syempre ang mga temperature naman natin 29.5, 0.9, ganun, di ba? Ito, systolic BP, di ko alam yan. Bigay ni Sir Jordan yan eh. Di ko alam ano meaning yan. Itong diastolic, di ko rin alam yan. Heart rate lang alam ko dito. Sorry. So, yun. Patient vitals, nihingi yan. Then, sa first condition naman natin, i-check dito yung blood pressure. Yung blood pressure ni patient. So, if systolic blood pressure daw is less than 120 and diastolic BP naman is less than 80, yung blood pressure nito ni patient is normal. Then if 120 naman, 120 is greater less than equal to systolic BP, and less than to 130, and diastolic BP is less than 280, yung piprint naman dito is elevated yung tag dito, basta yung systolic nya ganon. Tapos dito naman sa huli, chine-check naman dito kung high blood pressure ba si patient, tsaka kung anong stage yung hypertension nya. So sabi dito 130 is less than equal to systolic BP, systolic BP less than equals to 139, or 80 is less than equal to diastolic BP less than equals to 89. So kapag ganito yung lumabas or ganito yung tinype ni patient sa patient vitals niya, lalabas lang dito yung high blood pressure niya, tapos kung ipiprint niya yung high blood pressure, tas kung anong stage yung hypertension niya.
ano lang naman to eh, normal BP, elevated hypertension, stage 1 or 2, tapos hypertensive crisis or na classified based sa systolic and diastolic value. Tapos, ano ba? Yan. Tapos dito, ito pa pala, sa else pala natin, ang unclassified yung nakalagay kapag hindi niya na-meet yung hinihinging category ng sa blood pressure sa pagche-check ng sa patient vitals. Dito naman sa room rates naman, dito sa room rates, determine lang dito kung yung room charge niya per day based sa room type. So if ever na yung room rate na if ever na room type na pinili ni user is ward. So ayan, if room is equals to ward or room type is ward or room type is ward, ito kaya lang naman tatlo to para kahit anong i-type ni user dyan, papasok. If ever na i-type ni user na big letter W, then small letter the rest, or small letter all, small letter lahat, or big letter lahat. Ayun. Basta yung room rate niya, ma-add lang siya ng ng 500 if ever na ward yung pinili niya. Then i-call niya dito yung room rate as room rate dito. Room rate dito as naka 0.2f, naka 2 decimal places siya i-show. So, parehas lang dito sa semi-private. Kapag semi-private naman, nakalagay dito, plus equals to 1,000. A-add lang siya. Ito, default value to, wala pa. Yung room rate niya. Madadagdagan lang to kapag may in-input na si user. Kunwari, ang room rate niya is itong 1,000. Tsaka lang siya mag-equal dito ng 1,000. Ngayon, sa mga sumunod din, ganun din. Sa private naman, meron siyang 2,000. Sa kapag naka-ICU naman, naka 5,000 siya. Kapag may iba siyang nilagay na kunwari emergency room, something like that, dun lang siya pupunta sa else, magi-invalid room type siya. Bakit? Kasi hindi niya makikita dito yung nilagay mo. Ang acceptable lang dito is ward, semi-private, private. Yun lang. Ward, semi-private, private lang. Tapos ICU pala. Nakalagay ba na ICU? Basta yun. Oo nga, yung ICU pa pala. Nakalimutan ko ilagay. So, yung lab test niya dito, lab test fee niya, kinakalculate niya lang dito yung lab test charges niya. Per lab test kasi merong 1,200. So, chine-check dito if yung operation is needed, kung kailangan siyang operahan. Nag-a-apply dito yung operation fee. So, vina-validate siya using yes or no. So, saan ba yan? Para ma-explain natin maayos pa. Sige nga, i-run muna natin. Patient ID 601. Room type private. Days 5.
number of test 1 lang. Medicine fee 500. Operation needed no. Patient vitals. Temperature 28.20. May ganun ba? Di ko alam to eh. Naka-int ba to? Naka-int naman pala. Let's say 80. Also 80. Heart rate 90. So ayan. Saan na tayo kanina? Dito. Sa additional charges. Saan na yun? Pwede ba ito igilid? Room type, vitals. Yan. Additional charges. So, if si user kailangan niya ng operation, kapag pinili niya yung yes, yung operation fee niya may plus 1,500. So, ayun. Dito sa lab test, itong lab test na to, variable name to para sa lab test. Ito time siya sa 120. Kapag operation needed, yun nga, yes. If yes, operation needed. If operation needed, ilalabas niya lang dito yung operation fee, which is ito. Saan na yun? Operation needed. Additional charges. Since no yung nilagay ko, hindi ko naman kailangan. Ayun, nag-plus lang siya dito ng ano. Mamaya natin na-explain yan. Itong block of code muna. So, ayun. Dito, invalid. Ito, patient health stats. Hindi ko alam to eh. Nasa input kasi ito ni sir eh. So, yung heart rate status niya none. I-initialize muna natin siya as none. So, if yung heart rate daw is less than 60, yung heart rate status niya magiging bradycardia, low heart rate. Then, kapag yung heart rate mo naman is greater than 100, meron kang, ano ba to? Tachycardia. High heart rate naman to. So, yung else mo, normal heart rate lang siya kapag pantay lang yung heart rate na nilagay mo. Dito sa billing computation naman, yung room, sinet natin tong variable name na to para sa day stays niya tsaka sa room rate niya. So, ito, dito na natin sisimulan. Lang, hanapin muna natin yung room bill. Room rates. Yon, basta yung sa day stay niya, ito, day stay niya, ita-time siya sa room rate. Kasi computation na to ng bill ng patient. So, sa subtotal, initialize lang natin itong subtotal para sa room bill, lab test, medicine fee, tsaka operation fee na pinag-a-add lang natin itong room bill, lab test, tsaka medicine, operation fee. And then, sa total bill naman, sinet lang natin siya for room bill, lab test, and medicine fee, tsaka operation fee din. So, tatawagin na dito yung total bill ng patient, naka 0.2F para
malabas niya rin yung decimal places, kung if ever na may decimal places yung total bill ni ni patient. Then dito naman sa discount, if senior discount ka, yung total bill mo ita times lang siya sa 0.20. Then yung kapag high bill discount naman siya, kapag sobrang taas na yung bill mo, yung total bill mo naman ita times siya sa 0.15. Yung discount mo naman, which is nag-equal siya sa total bill, ita times lang siya sa 0.10. Tas yung discount applied niya, none pa lang yan kasi wala, kapag hindi pa na-apply itong mga discount na to, pati itong discount amount. So dito sa first if natin sa discount, kapag yung age mo daw is greater than equal to 60, yung disc amount mo daw nasa senior discount ka na, which is yung total bill mo is minus equal to senior discount daw. So yung disc applied mo magiging senior discount siya kasi 'di ba nga senior citizen 60 and above ka. And then dito sa total bill mo naman, kapag umabot daw yung total bill mo ng greater than equal to 100,000, yung discount amount mo ng high bill is equals to high bill, yung discount mo i-minus siya doon sa uh, yung total bill mo i-minus siya doon sa high bill discount. Kasi yung high bill discount mo ito dito, yung total itong high bill mo. And then ipiprint siya lang na high bill discount din. Same as discount amount mo sa normal discount mo. Same lang din yun. Then kapag wala siyang natanggap na any discount, yun lang, maglalabas siya ng sa else ng no discount. Sa vital status naman natin, yung patient vital niya, walang nakalagay dito since nagre-remain siya as isi-save pa, i-hold niya yung patient vital stats niya ng patient. So dito gumamit tayo ng if statement for heart rate. If yung heart rate daw is less than 60 or heart rate is greater than 100, or systolic BP is greater than equal to 140, or diastolic BP is greater than equal to 90. Yan, paulit-ulit lang. Dito naman is greater than equal to 90, or ito pabalik na to. So systolic is less than equal to 90, or diastolic BP is less than equal to 60, or yung temperature niya daw is greater than equal to 38. Yung patient vitals niya, kapag nag-exceed dito yung patient vitals niya, magpiprint siya dito ng patient requires close monitoring, which is abnormal kasi yung patient vital. So ayun, magpiprint tong patient requires close monitoring due to abnormal vitals kapag na-meet niya yung if statement na for abnormal vitals. Then else naman, kung hindi niya na-meet, ipiprint lang ni system dito yung patient vitals are normal. So lastly, yung patient billing na information, para tong resibo. So ipiprint lang yung kinol lang natin dito yung patient ID, yung patient ID, patient name, patient age, room type, tas yung days stay, then yung temperature niya naka 0.1 F, and then yung blood pressure, yung diastolic and systolic over yun, diastolic over systolic. Tapos yung category kung ano siya, kung hypertension stage 1 or something like that.
Then yung heart rate, ganun din. Heart rate, blood pressure, ganun din. Nakalagay naman dito, blood pressure. Stage 1 din. And then, sa room bill, yung room bill na total ng room bill kanina, which is, ayan. Ito sa room rates, ayan. Room bill. Tapos sa medicine fee, kinulang natin yung medicine fee niya, pati yung operation fee na naka 2.f for decimal places ng output, tsaka sa subtotal ng gastos ni patient, then yung discount applied, also yung total bill na after ng discount applied. After ng total discount applied, dito na ipiprint yung status niya, kung may discount applied ba, and then kung kailangan, ito patient vital stat kanina, kung kailangan ng monitoring ni patient.